Sir Otto. Good morning po. Chairperson, Angela Montañez, Secretary, si Cicely de Lima, Noel Bundalian, Domiciano Baybayan, Jose Estrada Jr., Guy Illarena. So, i-discussan ng Bagya yung anong tugon, anong ginagawa nila, can we strike some kind of a working relationship with them? Dahil sa ngayon ay sa SP lang sila nagipag-ugnay. Ang budget nila some kind of a working relationship with them. Dahil sa ngayon ay sa SP lang sila nagipag-ugnay. Ang budget nila SP nagtatakda. Kaya lang pag may kailangan sila sa ating pinahingi. Kaya yun. Baliktad yata. But anyway, so unahin na natin sila before yung ating formal na meeting. Okay. Ito po ang ating mga department heads ito ngayon. Some of them are not here dahil mayroon silang mga inatendihan ng mga activities pero they are ably represented ng kanilang mga division heads. So, sino sa inyo mag-ano? Kaila po? Opening statement. O sige po. Bahala muna kayo dyan, ha? Magandang umaga po, Chairman. Sa aming mga energetic and dedicated department head, Thank you. ng ating lungsod, ang tinumuluhan ng ating Chief Administrator, Mr. Gary Pagputas. Pinagagalak at kami po ay pinunlakan ng ating City Administrator na makapag-ugnayan sa ating mga department head upang magkaroon ng presentasyon ng tugon. Ang tugon ay sinabatas sa Resolution Report noong 2019 at naging City Ordinance noong under 669 noong June 19, 20. Ating Information Committee na pinungunahan po ng Chairman, Sir Edgar Illarena, at ang Chairman ng Information Committee. At ang Tugon Information Secretary, Ma'am Angie Montañez, si Mr. Noel Bundalian po, ang media po ng Tugon sa Information Committee. Mr. Buboy Galapon, kasama po niya sa media. Si Cicely de Lima po, ang kasama po ng Budget Committee ng Tugon. At si Mr. Dian Baybayan po ay kasama po, member po ng Survey Committee. At ngayong umaga po ay narito si Mr. Edgar Illarena, aming chairman ng Information Committee para gawin umpisa ng ating presentation ng ating tugon. Ako, basahin ko lang yung City Ordinance for you. It's an ordinance establishing Tugon, an organization composed of sanggunian accredited civil society organizations, people's organizations, non-governmental organizations, and barangay secretaries as feedback mechanism in the local sanggunian of the city of Calamba and appropriating funds thereof for other purposes. Basically, yun yung title ng aming Resolution 669, establishing Tugon. So, ibig sabihin po, ang Tugon ay samahan, parang federation ng NGO, CSO, People's Organization na accredited ng ating city government na ang main task is to give feedbacks doon sa mga resolusyon at ordinansa na enacted, ini-implement at yung mga proposed din po. Okay? Sinabi ko nga, Tugon may give feedbacks regarding any proposed legislation or ordinances enacted by the Sangguniang Panunsod. Relative thereto, Tugon officers to coordinate with concerned barangay chairmen to extend necessary assistance to the members of Tugon in their gathering of information. Actually, pinag-aralan din namin pwede naming methods of getting feedback. Survey, focus group discussion, interviews. Yun yung mga kailangan na yun yung mga methods na pwede namin gamitin to give feedbacks dun sa
ordinance o proposed resolution na pwede naming yun ang magiging tulong namin sa sanggunian to give feedback. The city employees through the samahan ng manggagawa sa city government of Calamba and city department heads, kayo po, ay bilang parte ng Calamba City community, which also represent the entire barangays of the city, are one of the target feedbackers for proposed or approved ordinances, as they play important role in gathering information and coordination. So, aside nung isang araw, pumunta rin kami sa meeting ng Liga ng Barangay to inform our barangay captains, mga chairpersons natin. We will ask the barangays na maka-attend kami na sanggunian nila para ma-inform namin sila about it. In the same manner, we had a courtesy call ng mga department heads yung mga programa hango din sa ordinansa o sa mga resolution na galing din sa SP, yung ibang programa daw. So we can work hand in hand with the department heads. Kung meron kayong gusto nyong pagawan sa amin ng feedback, kunyari may programa kayong ini-implement which emanated from a resolution, sa tingin nyo kailangan pa ba ng feedback kung nai-implement mabuti or napapanahon pa ba itong programa na to? So that's why we made a courtesy call kay admin din para malaman namin, makatulong. Kasi we're technically a part of the city government giving feedback para sa mga programa and ordinances. So after this, yun nga, pupunta kami sa mga barangay, mag-schedule kami para sa session nila para makausap din namin yung barangay secretaries. Kasi during surveys, we have to go to barangays also. An example would be yung sa vendors, yung ating ng vendors. So pupunta kami sa mga barangay doon sa may mga vendors para yung ordinansa tungkol doon sa street food nasusunod ba, ano pa yung pwede natin gawin yung mga health certification ginagawa pa nila, yung mga ganun po. So after no naman, we're also going to the different schools kasi makakakuha rin tayo ng feedback doon. Pero sabi nga ng ordinansa, mas mabuti simulan dito kasi dito mismo sa department, sa employees, pwede nang makakuha ng feedback para doon sa mga ordinansa ginagamit at ini-implement na. Yun lang po. Kung may katanungan kayo or concern or suggestion on how can we work better together, bukas po kami. Siguro hindi na kami pupunta kada departamento unless meron tayong gustong ipaano sa amin na ordinansa ng programang inyong gustong ma-feedbackan natin. Kasi we do survey, pwede rin focus group discussion, yung relevant na pwedeng magbigay ng output sa certain ordinance or interviews. Yes, ma'am. May concern kami. Paano namin mapaparating sa inyo? Actually, meron kaming abang office. Saan po? Saan? That's natawag nila. Marami na. Hindi ba dito kayo dati sa second floor? Sa inalisa namin. Kasi yung bago kami umalis, binigay namin sa tuloy. Pero ang sabi naman ni Mayor, eventually, pag nagawa yung bagong building. Ngayon, saan namin? Actually, as part po ng mga nag-interview din kami ng department sa health. Tapos ang interview kami doon sa certain ordinance para una yun nai-implement ba ito? Yun yung mga unang tanong nai-implement ba itong mga ordinance to?